At aabot ka minsan sa point na susubukan mong gawin lahat ng makakaya mo, pero parang walang nangyayari. Tapos nababalikan mo lahat ng mga nangyayari sa'yo in the past, lahat ng mga trauma mo, lahat ng mga heartaches, mga pains, lahat ng mga ginawa sa'yo ng family mo, ng mga kaibigan mo, yung naiisip mo lang puro negative. Umabot ka ba sa point na ganon? Kung yes ang sagot mo, kailangan mong panoorin ang video na to hanggang matapos. Pwedeng hindi ikaw, pero baka marami kang pwedeng matulungan because ang mga tao na nakakaranas ng mga ganito ay depressed. And these are my tips sa mga nakakaranas ng depression. Una, magdasal ka. Magdasal ka. Kasi umabot ako sa point na hindi na ako nagdadasal. Magdasal ka, bumalik ka sa Kanya, humingi ka ng wisdom, humingi ka ng tulong. Kung ano yung mga dapat mong gawin sa buhay mo. Pangalawa, humingi ka ng tawad. Kailangan mong tanggapin na may mga tao sa buhay mo na dumating tapos iiwanan ka, o kaya dumating tapos hindi ka pinahalagahan, o kaya niloko ka, o kaya ginawan ka ng masama. Kasi guys, kailangan mangyari yon. Kailangan mong tanggapin na ang lahat ng yon para sa ikabubuti ng puso mo. Kasi it changes you for the better. Kung talagang in-acknowledge mo yon at humingi ka talaga ng wisdom kay God. Kasi dalawa lang naman yung options mo kapag depressed ka. It's either magdadasal ka o magpapakamatay ka. Sa mga times na down ka, humarap ka sa salamin. Lahat ng positive things, lahat ng positive na maisip mo, na sasabihin mo sarili mo, sabihin mo sa salamin. Kahit mukha kang baliw, it's okay. Sabihin mo lahat na you are good, that kaya mo yan, magaling ka na may pag-asa pa, na kahit wala na sila, kaya mo, kasi kasama mo yung Diyos. Tapos, isulat mo ang mga bagay na makapagpasaya sa'yo. What makes you happy? You have to write it down, guys. Parang journal ang mangyayari. Isulat mo ang mga bagay na saan ka magaling. Isulat mo ang mga bagay na nakakapagpalungkot sa'yo. Lahat ng mga bagay na nakakapagpagalit sa'yo. Lahat ng mga bagay na ayaw mo sa sarili mo at sa ibang tao. Lahat ng trauma mo sa past, isulat mo lahat yon. Isulat mo. Tapos, isulat mo yung mga bagay na gusto mong gawin. And, after that, gumawa ka ng paraan para, or solusyon, kung paano mo ma-overcome yun. 'Di ba? And, focus ka doon sa mga bagay na makapagpasaya sa'yo at sa mga bagay na gusto mo. Yun lang yung focus mo. Yun lang. Tapos every single day, kailangan mong sabihin sa sarili mo na today is a beautiful day. Maganda ang mangyayari ngayon. Maganda ang mangyayari sa buhay ko. Every day, you have to remind yourself. At kung ayaw mo man makita ang mga tao na kasakit sa'yo, it's okay. Ang kailangan mo lang talaga, sabihin sa sarili mo na kung ano man ang nangyari in the past, nasaktan ka man, hindi ka man pinahalagahan, lahat yun may dahilan. At lilinis ang puso mo. Yun talaga yung pinakamalaga. At makikilala mo si God dyan. And after that, you have to meditate. Hanap ka sa YouTube ng meditation about God, about Jesus, kung naniniwala kay Jesus. Yun talaga. Kailangan kalmado ang utak mo. Kasi it really helps you na maging okay ka, yung pagtulog mo at paggising mo. Plus, kailangan maging busy ka Tapos gumawa ka ng goal. Ano yung mga goal mo? And stick ka lang dun. Tapos yung mga negative sa buhay mo, lahat ng mga toxic na tao na kailangan mong alisin mo. Hindi mo kailangan ng explanation. Kailangan mong alisin. Saka ka na lang mag-explain siguro sa balang araw pag nagkita na kayo. Pero kung hindi sila healthy sa mental health mo, sa sarili mo, alisin mo sila. Kung hindi ka masaya sa trabaho mo, kailangan mong mag-resign kasi mas mahalaga ang buhay mo at yung health mo. Sa family mo naman, kung kailangan mong munang lumayo pansamantala, kailangan mong lumayo. Meditate, headset ka,
Kung naiingayan ka sa family mo, headset ka. Yung positive lang lahat. So guys, I hope makatulong to sa inyo, and bago ko makalimutan, you have to read the Bible.